Alright mga kapwa, na-testing na natin yung KOU natin na experimental at tinesting lang natin dito sa ZX4RR natin. And so far, ayun yung itsura. Comment your thoughts kung bagay ba. Knowing the fact na ito naman talaga ay pang Raider 150. Napagtripan lang talaga natin si Hong, kaya natin kinabit. Kasi syempre, para naman may tunog na kagad na Hong, di ba? And ang nagkabit din itong link pipe natin ay yung mga tropa natin dyan sa Bae. Sa Bomba Racing, sila yung nagkabit nito. And by the way guys, hindi yan ang permanent natin na pipe. Hindi yan ang permanent. Diba sabi ko nga sa inyo, testingin lang natin yung pipe na yan. Pag umokay, edi okay. Pag hindi, edi hindi. And so far, na-testing ko na siya. Yung performance niya, wala naman nagbago. May variation siguro, plus minus 2 lang. Sa overall power niya, wala naman nagbago. Meron lang nagbago sa kanya sa low RPMs, which is kasama na rin naman talaga every time na magpapalit ka ng mga pipe. Small bikes, ganon. Sa mga big bikes, ganon din. Minsan may backfire pa. Pero so far, dito sa KOU, wala naman siyang backfire. Pero again, guys, testing lang yan. Relax lang kayo. Hindi yan ang permanent natin na pipe. Antayin natin kasi si Rowan Philippines ay maglalabas na rin ng KOU na para sa mga biggies natin. Yun ang abangan natin kasi yun talaga, may performance gain talaga. Malamang sa malamang kasi KOU yan. Pero yun, na-testing na natin siya. Yung performance niya wala naman nagbago overall. May nagbago, ayun, plus minus 2% lang. Hindi ko alam kung nag-gain siya kasi hindi naman tayo dyno para malaman natin kung may nagbago ba. At hindi na rin naman natin kailangang i-dyno ito kasi slip-on lang din naman ang ginawa natin. Gusto lang naman natin ng tunog. Yun lang yun. Kung performance ang pag-uusapan, malamang sa malamang dadali natin sa dyno. Para malaman natin yung performance at para malaman natin kung may nadagdag or may nabawas at para na rin ma-unrestrict ang restricted na performance ng ZX4RR na to. Kasi alam ng lahat yan ng mga merong ZX4RR na ang ZX4RR restricted. Yung sagad na power na kaya niyang ibigay pinahina. So kailangan ilabas mo yon, kailangan ma-unleash yon. Meron ng mga gumagawa na dito sa Pilipinas, marami na rin ako napanood. Maybe pupuntahan natin yan soon para ipa-unleash din yung power na kayang ibigay ng ZX4RR natin. Pero sa ngayon guys, sa totoo lang, hindi na ako nakukulangan sa performance nito. So far siguro gagawin ko lang yan para sa inyo, for content na ano bang magagawa ng reflash, ng remap, malaki ba ang difference. Kasi so far, yung nakita ko parang 20 plus horsepower, napakalaki nun. So malalaman natin yan soon kapag meron na tayong proper na pipe kay Hong. Again guys, ito ay experimental lang, testing lang. Sinabi ko na yan dati. Pagbabago lang niya sa low RPM, sabi ko kanina, very mild lang. Parang ano lang, nakakairita lang, mga 2%, mga ganun lang. Konting pagbabago sa responsiveness niya from stock to nagpalit, konting-konti lang. Hindi nyo mapapansin yun kung hindi kayo maselan katulad ko. Pero ako maselan, kaya pansin na pansin ko yung konting kaibahan sa throttle response. Pero above low RPM, siguro mga above 3,000 RPM, wala nang pinagbago. Maybe meron, pero hindi naramdam ng isang katawan lang ng tao. Mararamdaman yan kapag nasa dyno at makikita nyo yung graph na minsan may nagdadrop, minsan tumataas. Kaya antayin nyo yung tunay na KOU na para sa ZX4RR natin. Malay nyo, maglabas na si Rowan. And by the way guys, yung tunog niya ng KOU, hindi siya sobrang sakit sa tenga, pero buo yung bass niya. And so far, hindi feel yung performance nito. Na-try ko na, hindi siya bigil. Ganda ng tunog niya, malago. Hindi masakit sa tenga. Oo. Nasa bassy siya na sound.
quality ang tunog. Sa tunog, quality, pero sa performance, we never know. Pero so far, naramdaman ko okay naman yung performance. Wala siya nagbago. I can't say na mas malakas ka kumpara sa stock kasi hindi ko feeling. Parang parehas lang eh.